Okay guys, so ang ito troubleshoot natin ngayon, itong microwave oven ko, bigla na lang siyang nawala ng ilaw tapos hindi na umiinit no, pag ginamit mo. Though may power naman siya kasi maririnig mo na umuugong siya at saka yung display niya meron itong display niya dito. So try natin guys ayusin kung anong problema nito. Pero bago yon, tingnan natin kung paano ba nangyari. Magpapainit ako ng tubig. Just few seconds. Tingnan natin kung iinit siya. So, ayan. Lalagay ako ng tubig. Ayan. Lagay lang natin sa 15 seconds. Ayan. Kung naririnig nyo, tumutunog naman, mayroon siyang display, may power, pero walang ilaw, pero umuugong. So parang gumagana, pero tingnan natin kung iinit ba siya or hindi. Ayan. So pag titingnan natin to guys, itong tubig, so dapat mainit na siya. Ayan guys, so wala, malamig, hindi siya uminit. So try natin ayusin guys. Buksan natin tong microwave oven kung ano ba yung problema nito sa loob, kung bakit hindi gumagana. Okay guys? Okay guys, so naibaba ko na siya. Bubuksan muna natin siya para makita natin yung loob. So, screw. Yan guys. So, okay guys, so ayan, nabuksan ko na yung microwave oven. So, nakikita na natin yung mga parts sa loob ng oven, no? So, bago natin i-check yung mga parts na yan kung ano ba yung defective, check muna natin kung paano ba gumagana yung microwave oven. So, guys, mayroon akong pre-prepare na circuit kung paano siya gumagana, paano ba nakakaluto yung microwave oven. Okay? So, kung makikita nyo, mayroon siyang components, no? Mayroon siyang transformer, tinatawag dyan high voltage transformer. Tapos, mayroon din siyang capacitor, mayroon din siyang diode, mayroon din siyang tinatawag na magnetron. Magnetron, hindi siya transformer na palabas yun, magnetron. Tapos, mayroon din siyang waveguide. Tapos, na siya yung pumupunta na diretso doon sa niluluto natin. Isipin nyo, chicken na lang yan niluluto sa loob ng microwave oven. Okay, so paano ba yan? Paano nangyari? Ganito guys. So, di ba mayroon tayong 220 volts na pinapasok sa transformer niya. So, usually, dito naman sa Philippines, 60 Hz naman yung input, ang frequency ng 220 volts natin, di ba? Sa mga bahay, 60 Hz. So, gamit itong transformer, na i-convert na yan sa high voltage, no? Dito maraming coils yan, so high voltage from 220 volts to 2 kilovolts to, mataas ang voltage dito sa secondary ng transformer na yan. Tapos pag kinonect yan sa capacitor, ano yan, makakabuo ka ng tinatawag na oscillator or yung tank circuit. So dahil dyan sa tank circuit na yan, yung oscillator na yan, nakakapag-produce ka ng 2.4 GHz na frequency. Ito na yung microwave frequency, 2.4 GHz. So, from 60 Hz, nako-convert niya sa high voltage, tapos with the mataas na yung frequency, microwave na, 2.4 GHz na, from 60 Hz. Na. Tapos, mayroon siyang diode, para half wave lang ang magagamit, ang gagamitin natin. Ayan. Kasi pag full wave, pag wala yung diode na yan, malakas yung hum ng microwave, yung uugong siya ng malakas. So kalahati lang. So half wave lang siya. Yan. Tapos since nakabuo ka na dito ng high voltage na microwave na signal, yung 2.4 GHz, mayroon niyang antenna. Ito yung lalabas na antenna, no? Para siyang parang sa mga microwave signals talaga. Ayan, pero ito pangluto. Pangluto lang. Parang sa mga radar, microwave 'yon. So, dito naman panluto. So, may tinatawag na magnetron. So, siya yung nag-act as antenna nitong microwave signal na to, no?
Since mataas ang wattage, ano nito, ang voltage, mataas na rin ang wattage niya. Actually mataas ang wattage ng microwave sa microwave oven. Ayan. So, ito, magnetron, i-convert niya na sa microwave signals, electromagnetic wave. Ayan, microwave. Tapos, yung microwave na yan, mayroon siyang waveguide dito, no, na siya yung magpo-point ng mga microwave na yon doon na sa niluluto mo, dito sa chicken, dito sa manok. Ayan. So, kaya naluluto ito. Kasi, ang sabi nga nila, sa pag mataas ang wattage ng microwave signal na dadaan doon sa mga niluluto, maluluto siya from inside out. Ayan, kaibahan doon sa ordinaryong pagluto sa mga apoy. Ayan. So ganun nag-work. Ulitin natin guys ha. From 220 volts 60 Hz mako-convert sa high voltage nitong transformer. Since mayroon kang oscillating circuit dito, makakabuo ka ng 2.4 na gigahertz na frequency. Yan ay yung microwave frequency na papasok sa antena sa magnetron. So dahil may antena ka, mayroon ka ngayong signal na microwave na dadaan sa waveguide na magluluto, nakatutok doon sa niluluto mo. Okay guys? So tingnan natin dito guys sa actual kung nasaan yung mga yan. So ito yung transformer na sinasabi ko. So mayroon kang 220 volts dito sa input. Tapos mayroon ka dito yung high voltage na dito, kilovolts na yan, 1000 volts na yan, output niyan. Tapos ito yung capacitor. Yan, ito yung capacitor na nakaparallel doon sa coil ng transformer. Yan, tapos yung diode nasa likod nito, pag tinanggal to guys, makikita yung diode dyan sa loob. Tapos yung magnetron, ito sa taas. Ayan, yan yung antenna niya. Tapos, yung waveguide, ito yan guys. Ito, yung bakal na yan, yung parang box na yan. Diyan dumadaan yung signal, papasok na doon sa loob ng microwave na nakatutok na doon sa loob ng microwave, doon sa niluluto mo. Okay guys? So, maliwanag. So, gawin natin ngayon, tatanggalin natin isa-isa, titignan natin yung per component, kung sira, kung ano dyan ang mga sira. Siyempre, meron din siya mga fuse para sa mga protection. Ito fuse to sigurado. Ito rin fuse din yan. Ayan. So guys, so okay na tayo. So titignan natin ngayon, kukuhanin ko yung component isa-isa. Guys, warning lang pala no, bago ko makalimutan. Kung hindi kayo sanay magbutingting ng mga kuryente, wag nyo na lang itry kasi delikado. Ito kasi high voltage na yan, sabi ko nga 1000 volts na to. So ano kayo mangyayari pag nahawakan nyo yung ganyang kataas na voltage? Kung yung sa 220 nga sa wall outlet na kukuryente na tayo, how much more yung 1000 times pa na voltage? Baka malutong maluto kaagad. Imbis na yung pagkain ng maluto, tayo yung maluto. Ayan, so kung hindi kayo sanay guys, magbukas ng mga ganito, wag nyo na lang i-try. Ano lang to, for kaalaman purposes lang to, for kaalaman. Tsaka doon sa mga marunong talagang nagre-repair na sanay na alam na kung saan yung hawakan at tsaka hindi. Yun, makakatulong to. Okay guys, so be careful. Okay guys, so ito, natanggal ko na yung capacitor tsaka tong iba, no, doon. So titingnan natin kung ano yung mga sira. Unahin natin guys itong capacitor. So itong capacitor na to, ito yan. So sinasabi dito dapat 0.94 microfarad siya, plus or minus 3%. Tapos mayroon siyang 10 meg na na resistance kapag sinukat mo dito. So yung capacitor, yung capacitance dapat sukatin muna natin, dapat 0.94. So ayan, capacitance checking. So pag chinek natin, kita ba? Ayan guys. So kung makikita nyo, open ano na siya, wala na siya masukat na capacitance, open line siya. Ibig sabihin, hindi open line but walang capacitance, no? Sira na to, ibig sabihin tong capacitor na to. Dapat makasukat tayo dyan ng 0.94 pero wala. Tapos yung sa resistance, ayan, shorted na siya. Ayan, so shorted na, dapat ang masusukat mong resistance dyan yung 10 meg, no? Pero pag sinukat mo,
shorted na. So shorted na siya, wala na siyang capacitance. Kaya sira na to. Ngayon, since ito ay shorted na to, definitely sigurado ito fuse ito eh. So sigurado pumutok na to. Kasi dito yung fuse na yan eh. Dito nakalagay yung capacitor at saka yung inductor, andito yung fuse. May fuse diyan. Ayan. May fuse diyan. So ito yon. So kung shorted ito guys, sigurado ito sira to. Tingnan natin to, fuse. Ayan. So ayan guys, nakikita nyo putol na. So ang fuse, ayan, pag tines mo, open. Ayan, open siya. So dalawa na yung nakita nating sira guys. Una, yung capacitor, tapos yung fuse. Putok na rin tong fuse niya, papalitan na yan. Tapos tingnan natin tong fuse na tong isa. Ito mukhang okay pa to. Ayan, so okay pa to, itong fuse na yan. So hindi natin papalitan to. Ayun, yung diode, itong diode na to, tingnan natin kung anong problema. So diode testing tayo guys. So pag titingnan natin, ayan, shorted siya. So dapat pag binaliktad ko to, dapat open yan. Pero still shorted pa rin. So ibig sabihin shorted na tong diode guys. So kailangan na rin tong palitan. Okay? Na-check na natin diode, na-check na natin yung capacitor, yung fuse, na-check na. Itong transformer na lang at saka yung magnetron. Okay, dito man tayo sa transformer. So pag-test nito guys, so dapat yung primary niya meron tayong masusukat na resistance. Ayan, meron siyang 2.6 ohms. So tama lang naman yun as per the specs nitong transformer. So ibig sabihin hindi siya shorted. Tapos dapat hindi ito grounded sa body. Ayan, so hindi siya grounded, yung kabila hindi rin siya grounded. So okay yung primary niya. Yung secondary naman niya na high voltage, ito yon. Ito. So dapat ito dito yan sa ground, connected siya sa ground. Ayan. So ibig sabihin may resistance ka masusukat, 73 ohms. 73 ohms. So ibig sabihin hindi open yung secondary niya. Ito. Hindi open yan, hindi putol. Okay siya. So okay ito ano, so hindi putol at hindi rin siya shorted sa ground. Ayan, sa body ground. Meron siyang inasukat niya resistance ng coil nito. So okay itong transformer. So last, itong magnetron. So ito 'yon. So tatanggalin natin. Ayan, hirap. Ayan. So, ang pagsukat nito guys, pag-test na magnetron, so dapat itong dalawang terminal, since parang coil lang yan eh, yung magnetron na yan sa loob, since antenna nga siya, so ito dapat, ano yan, shorted. So, tama lang siya, shorted. Kasi parang coil lang din yan sa loob. Pero dapat, hindi siya shorted sa ground, sa body ground. Ayan, so hindi siya shorted sa body ground. So, okay itong magnetron natin. Ito, okay ito. Ayan. So guys, so tatlo yung nakita natin sira. Ito naman wave guide, ano lang yan, box lang yan. Pang guide ng signal papunta doon sa niluluto natin. Okay guys, so tatlo yung sira nakita natin. Ang sira, number 1, sira tong capacitor. Ito, yung diode, papalitan din natin. At saka yung isang fuse. So itong tatlong to ang nasira. Ayan. So usually naman kasi ito ang nagkukos niyan, capacitor. Pag nag-short na yan, sigurado yung fuse puputok yan. Tapos sisirain din niya yung diode. Ayan. Ang maganda ito, hindi naman basta-basta nasisira. Tsaka yung magnetron. Okay guys? Tapos, check din natin tong bulb kasi 'di ba hindi siya umiilaw nung binuksan natin kanina, nung tinest natin. Pag titingnan mo tong bulb, pundido lang siya. Ayan, maitim. So, ayan, kung nakikita nyo itong bulb, maitim siya. So, papalitan lang to. Itong bulb na yan. Tapos, tingko gagana na yan. Okay guys, so, bibili muna ako ng mga piyesa.
ito siguro to mga hindi ko lang, mura lang to, siguro less than 500 to. Tapos yung fuse siguro mga 20 pesos to. Tapos yung diode, ito siguro less than 100. So, okay guys, bibili lang muna ako tapos ikakabit natin, tapos test natin kung okay yung repair natin. Okay guys? Okay guys, so tatlo yung nakita natin. Ito nga, yung fuse, yung capacitor, tsaka yung diode. So, since sira itong tatlong to, so itong circuit na to, itong portion ng circuit na yan, yung sinasabi natin nagki-create ng microwave, yung 2.4 GHz. Dito naki-create yan. So, since sira yung mga parts na yan, so walang makreate na 2.4 GHz na microwave frequency. So, kung wala tayong ganun, wala tayong signal na madadala sa magnetron, so wala talagang microwave signal dito sa papasok dyan sa waveguide, kaya hindi umiinit yung pagkain. Dahil walang nakikreate na microwave dito. Okay guys? Okay guys, so ito na yung mga parts na mga piyesa na bago na nabili. So yung sa bumbilya, mayroon na siyang bago. So okay lang na magkaiba yung mounting niya. Mahirap kasing hanapin yung ganito. Basta pareho lang naman silang 220. Tsaka yung wattage. Okay, tapos yung capacitor, ito yung sira, ito yung bago. Tapos ito yung diode na shorted. Ito yung bago. So, iba lang siya ng physical na pagkakagawa pero pareho lang naman 'yan. Pang microwave na na diode siya. Tapos, yung fuse, ito. Ito yung luma. Ayan guys. So, ikakabit natin. Pero bago yan, test muna natin. Tingnan natin tong capacitor. Yung difference niya. So, sukatin natin sa capacitance. Kung mayroon, yung luma, nung nakikita, yung test natin dati, ayan. Wala siyang nasusukat. Kita ba? Ayan o. Wala siyang nasusukat. Okay? Ayan. Hindi masyado makita. Ayan, wala siyang nasusukat. Pero pag ito, yung capacitance, ayan guys, mayroon siyang, ayan, 1 microfarad. 1 microfarad. Nakikita ba? 1, ayan, medyo ano. Ayan, 1 microfarad. Okay? Okay guys. So, yung sa fuse lang naman yan. Continuity lang naman ang testing dyan. Ito nga putol na. Ito, okay, ayan, tumutunog. Ayan. Yung sa diode, ito, shorted. Ito, open. Walang tunog. Pero ang pag-test guys ng diode sa microwave, dahil masyadong mataas ang voltage nito hindi siya katulad nung pag-test ng ordinary diode na pag ni-reverse mo, open, tapos pag forward bias mo, maririnig mo may continuity. So, hindi ganoon ang pag-test. So, papakita ko sa inyo kung paano iti-test tong diode ng microwave. Okay? Wait lang, setup ko lang muna. Ayan guys, so sa pagtetest ng diode ng microwave, hindi siya katulad nung ordinary diode na maliliit na pag-test, no, diode testing. Kasi pag titignan mo, pag tinest mo siya diode testing, ganyan, reverse bias siya. Actually ganyan ang reverse niyan. Kasi ito yung negative side niyan ito. Yung may guhit. So, sa ordinary testing, ordinary diode, pagka tinest mo ng ganyan, dapat forward bias yan. Pero lumalabas parang open siya. Tapos pag binaliktad mo, dapat reverse bias, so dapat open. Pero pag nakita mo parang walang difference, di ba? Kasi since high voltage itong diode na to, hindi kaya ng tester na mag-supply ng voltage dito sa diode na to.
Kasi ang voltage lang ng tester na mga nasa 3 volts lang. So, tignan natin yung voltage niya na sinusupply nitong tester na to. So, ito mayroon sa tester para sukatin natin yung voltage na nanggagaling dito sa probe niya. Ayan ah. Nasa 2.5 volts lang. So, hindi niya kaya. So, kailangan natin ng isa pang source pang test dito. So, ito gagamit ako ng battery. Pwede rin ito 12 volts to, no? Pwede rin yung mga 9 volts na square na battery na maliliit, yung Everready, ganun. Pwede rin yun, basta 9 volts. Kasi ito 3 volts lang to eh, so hindi kaya. So, test natin to kung okay. Kikita ba yung reading? Ayan. Ito na lang, para kita. Ayan, para kita yung reading. Ayan guys, so ito yung negative terminal nitong diode na to. So una, ifo-forward bias natin. So ang expected natin dyan, mababasa dito sa tester, may voltage. Ayan, 8.7 volts. So ibig sabihin, ito kasi 12 volts to guys. Less yung drop na voltage dito, which is more than 3 volts yon as per the spec. So ayan, sa forward bias, ayan guys, nababasa natin 8.7 volts dito. Nafo-forward bias na itong diode. Pagka ni-reverse bias natin, ayan, binaliktad natin tong diode. So, ang expected dyan, dapat wala ka masukat na voltage kasi parang open circuit ito. Open itong diode. Ayan guys. So nakikita mo, 0 volt siya. Wala siya nababasang voltage. Okay guys? Baliktarin natin ulit. 8.7 volts. Pag binaliktad natin ulit, 0 volts. Okay guys? So ibig sabihin, ganun yung pag-test ng diode ng microwave. Hindi siya, kailangan mo ng mas mataas na source na voltage. Hindi kaya ng tester supplyan kasi ng voltage itong diode kasi 3 volts lang itong output ng tester. Okay guys? Sa capacitor guys, bukod doon sa microfarad na chine-check na capacitance na dapat same, almost the same kasi wala namang lagi eksakto or pareho or almost the same yung capacitance ng luma at saka ng bago. Tingnan nyo rin yung voltage niya, rated voltage niya. Dapat hindi bababa doon sa original. Kasi itong capacitor na to, nasa voltage niya rating is 2300 volts AC. Kasi nga, microwave high voltage ito. No? So, kailangan kaya ng capacitor i-handle yung voltage, yung high voltage na yon. So, ito namang nabili, ayos naman siya. Nasa 2400 volts AC siya. Tapos 1 microfarad plus or minus yung 3%. So pasok pa rin doon sa capacitance na itong original. Itong una. Okay guys? So ikakabit na natin siya sa microwave. Babalik na natin dito. Sa microwave kakabit na, tapos titingnan natin mamaya kung successful yung repair natin ng microwave. Okay guys, kakabit ko lang muna. Okay guys, so ayan, naikabit ko na siya. Naibalik ko na, ito na yung fuse. Andun na yung capacitor. Yung diode nasa likod na nakalagay. So sasara ko na siya guys. So tapos naikabit ko na rin yung ilaw dito. Ito. So moment of truth, mamaya check natin, i-on, sasara ko lang muna, tapos iti-test natin kung umiinit na siya. Okay, so mga pinalitan, itong bulb, itong diode, itong capacitor, at saka yung fuse. Ano ba yung fuse? Wala na yung fuse, nandito na siya, naitapon ko na yung fuse. Okay guys, so sasara ko na muna siya, tapos test natin ulit mamaya. Guys, so
Ayan siya, naibalik ko na, nabuo ko na, binalik ko na rin siya sa lalagyan. So, try natin kung gumagana. So, ayan. So, kung iinit na siya, the moment of truth. Ito na siya. Ayan, so nagkaroon na siya ng ilaw. Kanina, nung sira, wala siyang ilaw. So, lalagyan natin siya ulit ng tubig. Kung iinit yung tubig, guys. Tingnan natin. So, lagay natin ng 30 seconds. Yan. Gumagana na siya, guys. Tingnan natin kung umiinit na siya talaga. Okay. Hintayin natin. Two, one. Ayan guys. Tingnan natin kung uminit yung tubig. So, mukhang uminit naman dahil nagkaroon ng moist. Ayan, mainit. Ayan guys. Mainit na siya. Aray. So, ayan. Okay guys, so successful yung repair natin ng microwave oven. Okay guys, sana natuto kayo.